top stories and updates. I'm Divine Guerrero. And Dario Lapos. Thanks for joining us. Relax and stay tuned as we dive into today's headlines. The world of sports has been buzzing this week, from thrilling upsets to record-breaking performances. There's been no shortage of excitement. We've got a packed sports segment for you tonight, covering everything from the electrifying finish in the La Costales varsity game to the latest developments in international basketball. Let's go live now to Maria Nica Doble for a comprehensive look at all the action. Now I'm with Lennox La Costales. Lennox, that game-winning shot was incredible. What inspires you to win this game? So first of all, I just want to thank our coaches and the support of my family. And the thing that inspires me the most is that they always cheer on me, and yeah, that's all. And what are your message to your fans and supporters that supports you in this game? So I just want to say that you just keep doing your best because doing your best, the space has officially paid off. It was a game that showcased not just a skill, but a heart and determination. A huge win for Team Archangel, and thanks to their star player Lennox La Costales. This is Nica Doble reporting. Tonight, we're catching up with Chelsea Manalo, the Philippines representative at the recent Miss Universe competition. Chelsea has been making waves both during the competition and after. She's been busy with exciting new opportunities. Welcome to BT and Beyond. Today, join us as we delve into the extraordinary journey of Chelsea Manalo, the Philippines representative to Miss Universe 2024. Chelsea, congratulations on representing the Philippines. What inspired you to join Miss Universe 2024? Well, it's an incredible honor. I'm tethered to showcase Philippine beauty, talent, and culture globally. What challenges did you face during preparations? By balancing physical and mental training while staying true to myself as taught, but it made me stronger. What message do you want to convey to your fellow Filipino fans? Empowerment and self-love. Believe in yourself, never give up on your dreams, and support others. Chelsea, can you describe your experience after winning Miss Universe Asia 2024? It was surreal. The support from family, friends, and team was overwhelming. Thanks, Chelsea, for your inspiring story. We're rooting for you. Tune in next time for more beauty and beyond. Chelsea is such an inspiration. She is a true role model for young women everywhere. We're so proud of everything she's accomplished, and we're excited to see what she does next. Dad, change the channel. Magandang araw, ABC 7 Pilipinas. Ako si Mary Ace Macuy.
at Gail Kismundo. Handa na ba kayong mapanood ang mga pinakamainit na balita ngayong araw? Simulan natin sa isang kwentong siguradong kikiliti sa inyong mga puso. Tama, iyan ay ang mga pinakahintay na update sa ating mga paboritong artista. Simulan na natin sa pinakaabangang interview. Unang-una ang mga balita natin ngayong gabi. Ang isang eksklusibong panayam. Kay Catherine Bernardo at Alden Richard, ang bida sa hit series na Hello, Love Again na hinahanda ni Ashlyn Hernandez. Kamusta mga kaibigan? Narito ang pinakabagong balita sa mundo ng showbiz. Ngayon, ito na ang highest grossing Filipino movie of all time na matapos kumita ng 930 million in just 10 days. Ang pinakamagandang pelikula ng taon, Hello, Love Again, starring Catherine Bernardo at Alden Richards na ibabalik ang kilig sa inyong mga puso. Tuloy pero may mga naiwan. Mga pangakong napako. Sorry, Joy. Sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero nandito ka na naman. At nandito na naman ako. Sa huli. Para sa eksklusibong panayam, makakakwentuhan namin ang mga aktor na pinagbibidahan ng Hello, Love Again, sina Catherine Bernardo at Alden Richard na mas kilala sa kanilang tandem na Kath Deg. Ano ang masasabi niyo, Catherine at Alden, tungkol sa inyong karakter na si Marie at Ethan? Si Marie ay isang babae na may malalim na emosyon. Naglalakbay siya sa Canada upang mahanap niya ang kanyang sarili at mag-move on sa nakaraan. Kung si Ethan naman ang pag-uusapan, masasabi ko siya na ang isang klase ng tao na hinahanapan ng bright side ng mga sitwasyon. Siya ay tao din naman na nagkakamali, ngunit itatama niya ito at matuto sa kanyang kamalian. At ano ang masasabi mo tungkol sa inyong pagtatrabaho ni Alden Richard? Ang galing ni Alden. Napakadali niya ang makasundo sa mga eksenang kilig at drama. Nag-enjoy ako sa pagtatrabaho na kasama siya. At ikaw naman, Alden, masaya ka bang makatrabaho si Catherine? Dream come true ko talagang makasama si Catherine. Hindi lang po siya masayang makatrabaho, kundi magaling din siya sa kanyang ginagawa. Maraming salamat sa pagdinig, mga kaibigan. Hello, Love Again, ang pelikulang magpapakilig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang manood sa mga sinihan at ito ang ganap sa showbiz happenings. Grabe ang mga linyahan sa movie. Napakaganda ng kwento ni Marie at Ethan. Maraming salamat sa Ashlyn sa pag-uulat. At para sa mga susunod na balita, mananatili lang po kayo sa ABC7 Pilipinas. Hala, nahulog! Hala na hulog! Hala na hulog! Try mo kasi itong Lucky Me Pancit Canton no drink cooking. Bago yan. Magpakulo ng 3/4 cup water at ilagay ang noodles. Haluin ang noodles hanggang matuyo ang tubig. I-mix ang noodles with the seasoning. Enjoy! Ngayon, tignan natin ang weather forecast para sa mga sumusunod na araw. Mag-ingat at maging handa tayo sa darating na weekend. Pumuntaan na tayo. Dalawang bagyo na ang
nakaapekto ngayon sa ating bansa. Ang bagyong Ophel, pati na rin ang bagyong Pipito na posible ring maging super typhoon. Maging handa at alerto po dahil magiging masungit ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Unahin po natin ang bagyong Ophel na bahagi pong sumilip dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at tuling na mataan 205 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot 100 kilometers per hour at yung pagbugso naman ng 125 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-northwest sa ngayon sa bilis naman ng 15 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, ngayong gabi rin ay babalik din po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Magre-recurve at sunod po nito ang tungkuki naman ng uto ng southwestern portion ng Taiwan, kung saan posible rin po maglalandfall at dahil medyo malapit rin sa may extreme North Luzon, ang bagyong Ophel nakataas pa rin ng signal number 1, dyan po sa Batanes, partikular na sa bahagi ng Itbayan. Ang bagyong Pipito naman huling nakita 465 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot 150 kilometers per hour. So compared po nito makalipas na oras, mas lumakyas po ang ngayon ang pagbugso naman ng 185 kilometers per hour. At ang pagkilos po niyan ng west-northwest sa bilis ng 30 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Pipito, nakataas po na signal number 2, dyan po yan sa eastern portion ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at pati rin ng northeastern portion ng Samar. Signal number 1 naman dyan po yan sa Aurora, Quezon, eastern portion ng Laguna, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati na rin sa Masbate. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar at pati na rin sa nalabing bahagi ng Samar, ganun din sa Biliran. Posible po na kalmado ang panahon sa nabanggit na lugar, lalong-lalo na doon sa areas under signal number 1. Pero gamitin po natin ang pagkakataon nito para makapaghanda. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Mary Angel Baculi, ABC 7 Pilipinas, maasahan anuman ang panahon. Bumutom! Tara pa, deliver! Grab your order now. Go! Sa nakaraan. Kung si RG. LSD galit! Richard. Ang galing yan din. Napakadaling niyang makasundo sa mga eksenang kili at Ginagutom ba kayo? Tapos dito, Dayan. Go! Ayan, ikaw man sa ikatando kay mo diretso na nagtupan. Facebook ka dali. Facebook ka dali. Kanya itong gamitin ko, anak. Ayaw,
Hala, nahulog. Lug. Dapat ay kasi Yeah. Kina. Go.